So, yun po guys, ayun magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po na nagmamahal ng sobra kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So, another topic po yung pag-uusapan po natin. So, ito naman po ay patungkol sa mga, marami po akong mga nababasa ng mga comments, lalo na po doon sa naging live ni Krishna, na kahit na sinabi na nga po ni Krishna na tawag dyan, malaki po yung respeto po niya kay Sir Paul, hindi nawawala yung respeto niya kay Sir Paul. At malaki yung pasasalamat niya kay Sir Paul dahil nga po ito yung naging dahilan kung bakit nga ba nakilala si Krista sa social media. Si Sir Paul po yung naging dahilan kung bakit nga ba kumikita nga po siya ng malaki ngayon sa kanyang pag-vlog. Ay marami pa rin po talagang mga comments na ganito ganyan, si Krista daw po walang utang na loob, walang respeto. Dapat magpasalamat daw po lagi si Krishna. So sa live ko, kung napanood nyo po yung buong live po, maraming beses pong nagpasalamat si Krishna doon kay Sir Paul. Sobrang grateful po ni Krishna sa lahat po ng tulong na naibigay ni Sir Paul po sa kanya. So wag po nating isipin, sabihin na si Krishna po is ganito ganyan, kasi hindi po yun totoo. At hindi naman kailangan na palagi sigurong sabihin every now and then sa kanyang vlog na salamat Sir Paul, ganito ganyan, kasi deep inside po talaga is malaki po yung pasasalamat ni Krishna, malaki po yung respeto niya kay Sir Paul, at alam po ni Sir Paul po iyon. Na-clarify din po niya na okay po sila ni Sir Paul, at nung umuwi nga po siya sa kanila is nag-usap nga po sila ni Sir Paul para magbakasyon nga po siya, ayusin po kung naman ang mga problema na meron siya sa kanilang pamilya. At yun nga po, pinagbakasyon lang naman po siya. Yun naman din po yung sabi ni Sir Paul, diba, sa live po niya, na si Krista po is pansamantala muna na magbabakasyon, magpapahinga. And yun din po yung sinabi ni Krista, yun naman po ang reason kung bakit siya umuwi, para magbakasyon, magpahinga, ayusin yung mga problema sa kanyang pamilya. So yun, nagpapagulo lamang daw po talaga, kasi kaya nagkaroon po ng ganoong issue is yung mga bashers nga po, kasi kung ano na pong mga sinasabi ng mga bashers na ganito ganyan. So gumulo po siya ng gumulo, kaya linarepay po yun ni Krishna mismo. At sa katunayan pa nga, diba, is nag-message pa nga po siya kay Sir Paul, diba, na mag-ingat sila Sir Paul sa mission po nila kung nasa na po sila ngayon. At nabanggit din po ni Krishna na namimiss nga daw po niya yung mga kuya-kuya po niya sa PB Team, namimiss po niya ang PB House, namimiss po niya sila Aiza, sila Junjun, sila Melvin, diba? So, ibig sabihin is okay na okay po sila, walang problema po. Hindi lang kay Sir Paul, kundi sa buong PB Team walang problema si Krishna. Talagang yung mga bashers lamang po yung nagpapalaki ng gulo. Mas lalong gumugulo kasi yung mga bashers, kung ano-ano po yung mga ipinaparatang both sides, kung ano yung mga kino-comments. So, medyo nagiging magulo po siya, pero wala naman talaga sanang gulo na nangyayari. Talagang meron lang hindi pagkakaintindihan siguro, at kung ano man po yung issue po na iyon, ay i-respect po natin sila na i-resolve po yung issue na iyon sa pribadong paraan po, yung hindi na kailangan pang ma-involve po tayo para hindi po tayo mas lalong ma-stress. So panghawakan na lamang po natin yung sinasabi po ni Sir Paul tsaka ni Krishna na okay po sila, na wala pong problema sa kanila, na nagkausap na sila, talagang nagbabakasyon lang si Krishna. So panghawakan po natin yun. So wag po tayong gawa ng mga bagay or mga issue na wala namang katuturan. At yung inulit ko nga po yung pagpapasalamat po, kasi lagi kong nababasa na although may mga mga comments na Krishna magpasalamat ka, ganito ganyan, pero positive siya na comments, so okay lang po yun. Pero yung iba kasi yung sinasabi na Krishna magpasalamat ka naman kay ganito ganyan, kung hindi dahil sa kanya ganito ganyan, wala kang respeto, walang utang na loob. So hindi po yun tama, hindi po yun maganda. Kaya itigil po natin yun, kasi mas lalo lamang po yung nagpapagulo, at mas lalo po yung nagbibigay po ng stress kay Krishna. Although nakikita po natin na matapang si Krishna, nakikita po natin na matatag po siya, matibay po siya na pagkababae, pero deep inside, tao lang din po siya, at nasasaktan din po kung makabasa ng mga comments na ganoon po. Kaya tigilan na po natin iyon. Love lang po tayo, gaya nga po sabi ni Sir Paul, love lang po tayo. Doon po tayo sa positive vibes, sa positive na sides, at yung negative is kalimutan na po natin yon, wag na po natin isipin yon. Kasi the more na mas pinagbibigyan po natin ng pansin yung negative, is the more po tayong nai-stress, kasi nga po yung utak po natin is tatakbo na ganito ganyan, what if ganito ganyan, kung ano-anong maiisip po natin. So mas lalo po kayong may stress, kayo lang din po yung nagbibigay ng stress sa inyong mga sarili. So mas okay po yung positive lamang po yung isipin po natin,
para positive lang din po yung outcome at hindi po tayo may stress sa ating buhay. Alam ko na marami tayong problema sa ating mga sarili, pamilya, sarili, at kung ano-ano pa mga problema. So wag na po natin idagdag itong problema na ito kasi problema po nila ito at hindi po natin ito problema. Okay? So yun, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao po na nagmamahal sa kay Krishna at kay Sir Paul Pugong Biyahero. Rolena Loyola, just be the best of what you are, Krishna. Yes, always be grateful kay Sir Paul and above all to the Lord. With His grace and mercy, keep still for the best rokon ahead of you. Ayan. Oo naman, pinakaunang pinasalamatan talaga ni Krishna is yung Panginoon po talaga kasi alam ko naman lahat ng mga bagay po na nangyayari kay Krishna is talagang plano po ito ng Panginoon at ginamit po ng ating Panginoon si Pugong Biyahero ang PB team para matulungan nga po si Krishna. So, very clear po dun sa sinabi ni Krishna sa kanyang live. Kung napanood nyo po at kung hindi pa panoorin nyo po yun, na nagpapasalamat po siya unang-una sa Panginoon, nagpapasalamat po siya ng malaki. Pangalawa kay Sir Paul Pugong Biyahero at pangatlo sa mga viewers po, sa mga charity viewers na sumusuporta nga po sa kanya. Rosemary Palaran, ayan, everything has a purpose, Dai. Chris, just pray to the one who create us and keep yourself busy by doing good. To God be all the glory. Yun nga po, ang ginagawa na Chris na ngayon is talagang kinikip po niya ang kanyang sarili busy. Marami siyang ginagawa, pamamasyal, pag-abanding sa kanyang mga kapatid, pagtulong sa mga gawain sa kanilang bukid. So yun po yung ginagawa po niya para maging masaya po siya. At ipag-pray po natin na maging maayos po ang lahat, especially yung mga bashers, tumigil na po. Lolita Sibilina, hindi ka pabayaan ni Sir Paul, masaya siyang matupad mo pangarap mo. Sa family mo, focus ka lang at patuloy kang maglingkod sa Diyos. Tinugon ka na ng Panginoon, be smart to handle sa parating na pagpapala para sa iyo. Deserve mo yan kasi mahal mo parents mo. Totoo naman, sobrang deserve ni Chris na lahat ng blessings na kanya natatanggap po ngayon. Especially yung isang pangarap po talaga niya, isang dream po talaga niya na tinupad talaga ng Panginoon. At sobrang kumbaga deserve po ni Chris na yung pagmamahal po niya, yung sakripisyo po niya para sa kanyang pamilya is unti-unti nga pong ibinibigay or ipinagkakaloob ng Panginoon po ngayon ang mga kahilingan po niya. Mona Lisa Salonga, yung mga nang babash dyan, pakiayos yung spelling niyo ha, hindi yung nang bash na kayo mali spelling niyo, wag pahalatang kulang kayo sa dunong ha. Pag nang-bash, dapat correct spelling, wag bobo ha, dapat perfect kayo, inayo. Yun nga po, di ba? Kapag kasi nang-babash po ang isang tao, feeling po nila kasi is perfect po sila, ganito ganyan. But pinapapansin ko rin po, mostly sa mga nang-babash po, mali-mali yung spelling. Basta mahirap intindihin yung mga comments. O di ba? So dapat kung mambabash po tayo, dapat perfect po tayo. Kasi yung para sa akin kasi yung yung mga tao lamang po na may karapatan na mambash ng kapwa-tao is yung mga taong perfect lamang po. At alam po natin na wala pong perfectong tao dito sa mundo. Ang Diyos lamang po yung perfecto. So wala pong karapatan ng kahit sino man na mambash po ng kahit sino po na ang tao. Like pambabash po kay Krishna, kay Sir Paul sa PB team. So maging perfect po muna tayo, maging santo po muna tayo bago po tayo mambash ng ibang tao. Isabel Kawaguchi, ayan, watching from Tokyo. Kumusta na Chris? Huwag kang magpa-stress sa mga nangbabasa sa'yo. Ayan mo sila, I get lang sila sa'yo. Manalig ka lang sa Diyos. Ipasok mo sa kanan mong tenga, sa kaliwa ilabas mo lang. Huwag mong pansinin, God bless you always. Yun nga po, yung pasok sa tenga, labas sa kabila. Kaso nga lang po, kapag kasi medyo below the belt na kasi parang pagpasok sa tenga, nanatili sa isip at puso bago lalabas sa kabilang tenga So yun po, nasasaktan po si Chris na kapag ganoon po kasi. Kaya pag-pray po natin na tumigil na talaga itong mga bashers po na ito. Claire Bande, hi gandang Krista, mag-ingat lagi, huwag mong pabayaan ang iyong sarili at lagi mong mamahalin si Sir Paul at huwag mong kalimutan magdasal araw at gabi. God bless, ingatan ka ni Lord. Ayan. Thank you so much for the comment. Susana Sumaldi, huwag mong intindihin yung mga taong walang alam sa tunay mong buhay. Tuloy mo ang pag-vlog mo. Patira lang yan sila ng image mo, basta tuloy lang ang buhay. Yun naman po yung sinabi ni Chris na kahit na napakarami na po nang babash sa kanya, kahit na nasasaktan na po siya, is patuloy lamang din po siya sa kanyang ginagawa na pag-vlog kasi dahil nga po sa napakainit na suporta ng mga tao. Is mas marami naman po yung nagmamahal sa kanya, kaya nagpapatuloy lamang po siya as long as wala siyang tinatapakan na
mga tao. Bibet, itong mga bashers na nag-comment, mema lang kung isip bata yan, pinatulan na niya kayong mga matatandang basher, baka sinagot-sagot na niya kayo. Yun nga po, napaka-professional ni Chris na sabi pa nga po niya na hindi na lamang po siya nagbabasa ng comment, hindi siya nag-open ng messenger kasi baka matrigger daw po siya at masabihan po niya ng hindi maganda at masaktan nga po yung basher. So di ba, mas mature pa mag-isip si Chris na kumpara sa mga bashers na mas matanda naman sana sa kanya. So ayaw po ni Chris na ng ganoon na makasakit po siya ng kapwa. So sa kanya okay lang na sinasaktan siya pero ayaw po niya makasakit ng kapwa. So ganoon po ka buting tao si Chris na at ganoon po siya ka-matured mag-isip. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now po.